Hello guys, sa bago day. So for today's video, meron tayo ditong laptop HP. So problema nito is wala siyang power. So troubleshoot natin to bakit tayo siya mag-power. So pumapasok naman yung power supply, then meron naman siyang 30 milliamps na current draw, pero pag pinipres mo yung power, wala siyang response. So check natin. So ngayon try natin siyang i-plug. So check natin kung may voltage drop ba. So ito. So ayan, meron siyang voltage drop na 33 milliamps. So try natin siyang i-power on kung may response ba. So wala siyang response, then wala rin siyang charging indication. So kung mayroong charging indication, so yung current draw niya is tataas. So yan yung current draw. So yung 34 milliamps, kung may charging siya, kung nagcha-charging, so ito ay aabot ng 600 o 800 milliamps after masaksak yung power supply. So yan, 0.035, so 35 milliamps, then wala siyang current draw sa charging. So check muna natin kung mayroon ba siyang shorted, then check muna natin yung charging system niya kung mayroon bang pumapasok na 19 volts sa main charging chip na BQ. So common charging chip is BQ chip. So open muna natin tong laptop. So tanggalin muna natin tong battery. Tapos tong disk drive. So mayroon siyang screw dito. Tanggalin natin to. Ayan, may screw. Ayan, tanggal na. So ganun din sa kabila. So baliktarin natin. So ganito siguro ang pagtanggal nito. Ito sa harap. So removable keyboard pala to. So tanggalin muna natin yung keyboard. So ayan, tanggal na yung keyboard. So tanggalin na natin dito sa connector. So tanggal na. Then tong power button. At saka yung touchpad. So basag yung touchpad, oh. Yan. So may crack yung touchpad. Yan. Bakit kaya nag-crack siya? So parang lumobo. Parang lumobo yung touchpad. Yan. So parang lumobo siya. Ayan, bakit kaya? So check natin bakit nagkaganyan yung touchpad. So may screw pa dito. So ayan, tanggal na yung main. So ito yung nakaipit ng touchpad. So yan, so check natin. Oh, wala na.
So ito yung dahil siguro dito. Yan, basag ka. Yan, dito. Nasira yung touchpad. So, di natin alam kung functionable pa ba yan. So, hayaan muna natin yan. So, check natin physical kung meron bang shorted na components. So, check natin physically. So, gamit tayo ng lens. So, parang wala dito sa likod. Sa harap. So, ngayon naman is check natin yung likod. So, tatanggalin ko lang yung mga bolt. So, tanggalin lang natin yung hard disk. Then, check natin kung matanggal na. So, isa na lang. So, check natin. Tanggal natin. Ito yung fan. So, ayaw. So, yung sa screen, tanggalin muna natin to. Yan. Then yung sa power supply. Tapos try natin. Yan. Then yung connector, isa. So yung sa fan. Then ito. So may pandikit. So hiwalay muna natin itong board. Yan. So check natin physically. Kung meron bang unusual na parts o sunog. So wala naman tayong nakikitang unusual parts na sunog. So next natin gawin is mag coil checking tayo kung may shorted ba each coil. So ito yung mga coil natin, ito. So magre-reading tayo ng mga resistance. Wala lang tayo tester. So ayan, lumabas na yung tester natin. So ngayon naman continuity check tayo kung may shorted ba doon sa mga coil. So kung may shorted, magbibit. Ayan, kung may shorted, magbibit siya. So check natin mga coil. So ground lang tayo. Ground. So dito
good, walang shorted. Dito, so low resistance kasi CPU yan, good. Dito, low resistance rin dahil CPU, GPU. Dito, ganun din to, low resistance. Yan. So, dito tayo. Okay, good. Dito naman, good. Dito, good. Dito, good. So, hanapin natin yung BQ chip. BQ chip. Sana yung BQ chip. So dito meron tayong nakikitang corroded. So dito na part. So malapit sa charging. So tingnan natin kung anong chip to. Baka BQ chip to. So punta tayo dito sa microscope. Yan. So dito to sa microscope. So check natin kung ano yung corroded. Ayun. So ito yung sinabi ko na BQ chip. So tingnan nyo BQ. Yan BQ. Kita nyo ba? Yan BQ. So check natin yan kung... So ito yung chip na responsible for charging. So hindi siya nag-charging. So meaning may problema dito. So nakita natin yung problema. Ito, nakita nyo, corroded siya. Yan. So, try natin itong i-check kung shorted ba siya o hindi. So, linisin muna natin yan. So, check natin kung malinis na ba. So, ayun, malinis na. So, mag-test tayo kung shorted ba yung BQ capacitor na to. So, parang may crack na siya. Yan. So, tama nga. So, shorted yung chip natin. Yung chip, yung capacitor. Nasa 4 ohms. So dapat hindi siya magbibip. Ngayon nagbibip siya. Yan. So check natin itong isa. So ito lang yung nagbibip. So tanggalin natin yan. Then papalitan natin. So gamit lang tayo ng solder. So di lang tayo gagamit ng hot air. Yan. So tanggalin natin siya. Yan, tanggal na. So try natin i-check ulit.
kapasitor. Yan. So shorted talaga siya. Kasi din dito sa main board. So wala na yung shorted. So ibig sabihin baka ito lang yung sira. So papalitan muna natin to. So tanggalin ko muna. Tapos ilagay sa ito. Sisiglan. Yan. So kuha lang tayo ng donor board para mapalitan natin tong kapasitor. Yan, sana lang ay hindi to nasira yung DQ chip. Yan. So ito yung donor board natin. So kuha lang tayo ng kapasitor. So malapit yun sa charging. So dito tayo sa charging. Kukuha ng kapasitor. Yan. So dito tayo kukuha ng kapasitor. Yan. So ito na yung donor natin. Ito. So dito tayo. Dito natin ilagay sa donor, ang donor. Yan. Did you know you don't need potatoes to make mashed potatoes? What? Add 2 large cans of Pringles and 1 spicy one for the taste. Just add 1 Pringles, invest your money, don't waste it on this. Mash it up until you get a creamy mixture. Mash it up, So install muna natin to. Strain it to get rid of all the liquid. strain it to get rid of your bitterness. Pour it back into the pan. Pour it back. We can add ingredients. Add ingredients. Kasing laki lang ba sila? So kasing laki lang. Add butter. Add light butter, it's healthy. Next up is your salt. Next up is my salt. Then add milk, some greens. I have to eat this. If this is my last video, I want you all to know that I love you and I'm not kidding. Mix it until you get a smooth and creamy texture and surprise your loved ones. You will lose your loved ones if you surprise them with this. Let's see how delicious this abomination is. This is officially the worst food a human can ever. So ayan. Mayroon na tayong donor na kapasitor. So linisin lang natin. So yung malinis na malinis. So muntik nang masunog yung board niya dahil sa sirang kapasitor. Ayan. So ayan, tuyo na siya. So try natin. Try natin isaksak. So try lang natin siyang So may mga plastic na ano dito. So check natin ano yung mga ayun, may mga nabiyak na ano.
Yan. The next round was to throw a spear, but Brutus stole it from Popeye, sending him straight into the light. He literally went into space. Brutus thought Pero bago natin to i-install, it belonged to Popeye. Brutus didn't want to so linisin muna natin tong board. praying for a way out. Brush. Saka Popeye's grandmother ate with some spinach. When he ate it, Popeye was full of strength and turned into a rocket to return to Earth. It looked like a flying comet, but it was heading straight for him. Popeye hit him so many times that Brutus was so mayroon pang makapag-cause ng shorted dahil sa dumi. Yan. So malinis na. So dito, malinis naman talaga dito. So yung board, yung side. Yan. So install natin tong board. So unahin natin tong charging. Yan. Ay, hindi. Ito yung unahin natin kasi ito yung pinaka last na tinanggal natin. Yan. Yun. So charging. Okay, sakit. And charger. Ayan siya. Yun. So, ganyan. Then, saksak natin yung connector. Dikit natin yan. So, dyan lang muna siya. Kasi, try lang natin siyang i-power. Kung nagpa-power na ba siya. So, titingnan natin yung charging state din kung magcha-charge na siya. Balik lang natin tong front kasi nandito yung connector ng power. Hindi natin siya mapapower on kung wala to. So yung pang-ipit, ng power. Parang hindi ito malapis man. Yan. So ngayon is saksak na natin yung charger. So check natin kung may current draw ba. Yan. So yan. So nakita nyo yung voltage. So saan ba? Yan, nakita nyo yung voltage. So bumaba yung current draw niya. So kanina mataas. So try natin siyang i-power on. At saka meron na ding ilaw dito sa charger. So malapit sa charger meron na siyang ilaw. Yan. So dati walang ilaw yan. So check natin sa camera. Lapit lang natin. Yan, ito. Nag-ilaw na siya, oh. Yan. So tanggalin natin yan. Tapos balik natin. So yan, may ilaw na siya, oh. So try natin siyang i-power on. Ayun, so meron na siyang current draw at lumabas na yung HP. So yan.
So, ibig sabihin okay na yung unit. So, ngayon naman yung charging. So, tanggalin natin yan. So, ibalik natin yung battery. So, ito naman, paano natin malaman na working yung charging? Nagcha-charge ba siya kahit hindi na power on yung unit? So, ito yung ano natin palatandaan. So, once nakasaksak na yung charger, so may current draw siya na 27. So, yung sinabi ko kanina na yung current draw niya is tataas. So, ayan, nagiging 200 na siya. So, yan yung pre-charge current niya. Yan yung pre-charge current. Siguro, yung battery is malapit pa siyang sa full. So, kung hindi malapit sa full, magiging 800 to 900 or 900 milliamps yung current draw niya. So, ngayon, tanggalin natin itong power supply. Then try natin siyang i-power kasi nakikita naman natin na mayroon siyang 200 milliamps na pre-charge current. So power on natin. So ayan. So hindi nag-power siguro, sobrang lobat lang siguro yung battery or baka hindi na rin nagcha-charge. So yan, so wait natin yung charging niya. So, yan. Then power on natin. Then titingnan natin kung cha-charging ba dito or na-detect. So bago na pala itong screen o pinalitan na. Basag na pala yung unit, so meron na siyang basag. So okay lang yan kasi working pa naman yung computer. So yan, tumaas na yung charging niya. So may current draw tayo na 1.2 milliamps. So 1200 milliamps yung current draw natin. 1213. So ayan. So punta tayo dito sa hindi nakaano yung touchpad. So nagcha-charging naman siya. So tanggalin natin. Ayun, so yan, so lobat lang talaga yung laptop. Yan, your battery is very low. So hanggang namatay. So yan. So balik muna natin itong unit para ma-fix na natin at saka ma-burn in natin. Okay na to. Yan. So install na natin itong wifi. Okay. Yan. So yung antenna. So yung screw ng board. So yung screw ng board is may arrow. Yan. So dalawa yung may arrow, 1 tsaka 2. Then wala nang iba. Then screw ng hard disk. Yan. Then yung main cover o main frame. So lock lang natin. Yan. So kanina bumukol dito na part. Yan dyan. So bumukol dyan kanina.
So ngayon wala na siyang bukol kasi mayroong plastic na nakabara. Nakuha natin yung plastic ito. So balik na lang natin yung power. Ayan. Then yung touchpad. Touchpad. Then yung screw. Ayan. So 1, 2, 3, 4. Okay. Then balik natin yung keyboard. Yan. So, fix muna natin to. Ay. Ayan, ito. So, sira na yung ano dito. Yung screw. Yun yung kanina na maluwag. Tsaka rin dito, maluwag rin yung screw dito. Ayan, maluwag rin. Kasi tanggal na sila doon sa ilalim. So, check natin yung screw. So, ito lang yung sira na screw. Ayan. Try natin mahaba.